Nak, kakasimula pa lang ng mahabang lakarin natin, sinimulan mo na rin yung topak mo. So what's up mga kagwapa mga kagwapo? Sabayan nyo na rin palang kawayan tong tagyawat ko. At dahil nga umabot naman kami ng 4 na taon ng aking asawa, samahan nyo kami mag-celebrate ng aming 4th wedding anniversary. Ang pagsasamang puno ng away, tampuhan, iyakan at pagmamahal. At ang bunga ng pagmamahalan na yon ay itong dalawang makulit. At heto na nga, hindi pa kami nakakaalis. Eto namang bunso ko ay parang nakaramdam na ng pagod at antok. Dito kasi nila ako inantay habang tinatapos ko ang aking labahin. Kaya parang nakaramdam na rin ako ng pagod at gutom ng mga oras na yan. Buti na lang mabilis ang aming biyahe dahil wala naman ding sasakyan ng mga oras na yan. Tulog din kasi yung dalawang mabait kaya kahit papano ay nakapagpahinga ako sa biyahe. Nandito na nga kami sa aming destinasyon. Mga 45 minutes din siguro ang aming biniyahe bago makarating dito. At bilib talaga ako sa anak ko na to. Kakasimula pa lang namin maglakad, pinakita na niya ang kanyang angking galing sa topak. Sila talaga ang bumubuhay ng ating mga lakad dahil dito nasusubukan ang ating mga pasensya. Kaya ang tanong, makakailang saway kaya yung papa nila ngayon? Kinarga ko na nga lang itong bunso namin dahil malayo-layo pa nga ang lalakarin namin. Buti na lang hindi maaraw ng mga oras na yan kahit kaka 1 o'clock pa lang ng hapon yan. At naawa naman din kasi ako kasi hindi pa nga siya sanay sa lakaran. Sa lahat pala ng lakad at pamamasyal namin, sinisigurado ko talaga na natapos ko na lahat ng gawaing bahay para pag uwi namin ay magpapahinga na lang. Medyo may kabigatan na rin itong bunso ko kaya sa gilid ko na lang siya pinupwesto para kargahin. Sa lahat ng lakad nyo na may kasamang bata, expect mo na pag uwi nyo ay lupay-pay ka. Pero higit naman ang kapalit dahil nga naipasyal at naigala mo yung mga anak mo. Makita mo lang kasi yung mga ngiti sa labi nila ay talagang walang katumbas na salita. Dahil ang kaligayahan ng anak ay kaligayahan ng magulang. Una kong punta dito sa SM Mall of Asia ay parang 2 months old pa lang itong bunso ko. Namangha talaga ako nung una dahil napakalawak pala nito. At bago ka makarating sa pupuntahan mo ay kay haba-haba namang lakarin ang gagawin mo. At sa wakas, malapit na rin pala kaming makapasok sa mall niyan. At natutuwa talaga ako sa tagyawat ko na to dahil kumakaway nga siya sa lahat. Dadalaw na naman siguro si Buwan ng dalaw kaya nakapwesto na siya. Gumamit na nga rin itong map ang aking asawa para di na kami hanap ng hanap dito na parang si Dora the Explorer. Nahanap na nga rin namin itong aming pupuntahan. Dito lang naman yan sa 8 Cats Burger. May pa-anniversary kasi itong 8 Cats Burger sa amin na. Gift certificate na worth 2,500 pesos. Kaya ayan, nagsimula na rin pala kaming pumili ng mga kakainin namin dyan at lumapit na rin yung waiter para kunin yung order namin. Medyo pricey pala yung food nila dito pero sinasabi ko sa inyo, napakasarap at napakasulit. Mababait at napaka-approachable din ng mga crew nila dito. Grabe, nag-order pa lang dyan, takam na ako sa mga pagkain nila. Sabayan pa talagang gutom na talaga ako ng mga oras na yan. Medyo natagalan kasi yung pagkuha ng order namin dyan dahil hindi talaga kami makapag-decide kung anong flavor yung pipiliin namin sa lahat ng pagkain na in-order namin. At syempre dahil may bata rin kaming kasama, lahat ng flavor ng fries dyan ay talagang plain lang. At eto nga ang asawa ko ay nag-order na rin ng alak na inumin. Dahil nga gusto niyang itry yung flavor na yon. Tapos nung natikman niya na, lasang gin lang naman pala. Kahit ang dami namin in-order na pagkain dyan, mabilis lang din yung pagbigay nila ng pagkain sa amin. At eto na nga, dumating na yung pagkain namin. Kung mag-awi kayo dyan, ako inire-recommend ko sa inyo, tikman nyo talaga yung onion rings nila. Grabe, sobrang sarap. Try nyo na rin pala yung milkshake nila dyan. Etong bunso ko, wala atang masyadong ganang kumain ng kanin. Pero nung nakita na yung chicken sa akin, pinipilit niya nang kunin. Siguro trip niya lang magpapak ng chicken dahil ang batang yan ay napakahilig sa manok. Kaya nga ang lola niya tuwing uuwi galing trabaho, ay talagang may inuuwing chicken para sa kanya. At na mga oras na yan, ito namang panganay ko ay talagang sinusubok ang pasensya ng papa niya. Gusto niya kasi maglaro ng ketchup dyan. Eh hindi rin naman kasi kami gagamit ng ketchup dyan kaya baka masayang lang. At hindi pa nga kami tapos kumain dyan. Etong bunso ko, binigyan ko na lang din ng libangan dyan dahil nagsisimula na rin siyang magtupak. Ayan, medyo nalibang din. Hindi lang din pala itong bunso ko yung nalibang, kundi pati itong asawa ko. Mukhang nag-enjoy na rin sa iniinom niya. Alam nyo ba na parang hindi ako kilala ng mga anak ko kapag nandyan yung papa nila? Pero okay na rin yun. Eh kasi kahit hindi nila nakakasama at nakikita ng 1 week yung papa nila ay talagang madikit pa rin sila. Tapos na pala kaming kumain dyan. Pupunta kami ng seaside dyan para tumambay at magpatagtag ng mga kinain. Natutuwa akong manood niyan